So mga par, tinuldukan na nga po ng World Boxing News o WBN ang kwento kung sino ba talaga ang panalo at deserving sa Fighter of the Year ngayong 2025 kung saan mga idol. Ayon sa pagbalanse ng WBN, nakitaan nila na mas deserving daw si Naoya Inoue na maging Fighter of the Year kaysa kay Terence Crawford. At kagaya sa mga sinabi natin mga idol, mas impressive daw talaga nagawa ni Naoya Inoue na 4 na beses nito dinepensahan ng kanyang undisputed title sa isang taon kumpara sa panalo ni Crawford kontra kay Canelo Alvarez. Hindi naman natin masasabi mga idol na pinaka-legit talaga magbigay ng ratings ng WBN sa mga boxer. Pero ang mga writer dito mga idol kabilang talaga bilang tagapili ng mga achievements ng isang boxer sa The Ring Magazine. Kaya posible mga idol na ganito rin ang resulta sa legit na awards ng The Ring Magazine. Samantala bukod kay Inoue mga boss, binigay naman ng WBN ang Boxing Comeback Fight of the Year sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao kung saan sa edad nito na 46 anyos at matapos ito hindi napalaban ng 4 na taon, maganda pa rin daw ang pinakita ng Pinoy legend sa aktual na bakbakan nito sa pro. At higit sa lahat mga boss, binigay nilang award na Comeback Fight of the Year kay Pacman dahil kumpiyansa sila na panalo dapat si Boss Manny sa laban nito kay Mario Barrios na siya sana ngayon ang WBC welterweight champion. Sa kabilang banda naman mga idol, ang ating IBF champion na si Pedro Taduran papunta na ng Amerika para sa kanyang pagsasanay na makalaban ang unified champion na si Oscar Collazo para sa 3-belt unification fight sa minimum weight. Well, sana talaga tayo mga idol sa excited na maikasa at mapanood ang laban ni Pedro Taduran kalaban si Collazo. Isa na siguro ito mga boss sa pinakamalaking laban na harapin ng Philippine boxing. Ang panalo ni Taduran dito mga boss, magbibigay sa Pilipinas ng secure na spot para sa undisputed title. Ibig sabihin nito mga idol, mapupunta lahat sa Pilipinas ang lahat ng major title belts sa minimum weight division na ni kailan mga idol, hindi pa ito nangyari sa history ng Philippine boxing. At iwala tayo sa kakayahan ni Taduran mga idol kung nakitaan natin ang Pinoy champion ng husay at tibay sa bakbakan na dito pa lang siya nagsasanay sa Pilipinas. Paano pa kaya sa Amerika mga idol na madaming magagaling na coach at mga sparring mate doon para tutulong sa training ni Taduran? Samantala speaking kay Naoya Inoue at Manny Pacquiao mga idol, matindi pa rin po na pinag-uusapan sa social media kung sino ba daw ang pinakamalakas sa kanilang dalawa, ang prime na Pacquiao o di kaya ang prime ni Naoya Inoue. Kung gaano kadami ang nagsasabi na mas lamang si Pacman, ganun din kay Inoue mga idol, nagsasabi na mas angat talaga si Inoue kay Boss Manny. Kung saan mga boss, nare-respeto natin ang opinion ng bawat isa, pero para sa atin mga idol, not even close ito. Milya-milya talagang angat ni Pacman kay Inoue. Hindi natin sinasabi dahil idol natin si Pacman o kung ano man. Ang basihan kasi kung magaling na fighter mga boss, hindi kung ilang titulo ang nakuha mo sa bakbakan. Sa kalidad yan ang tinalo mo na kalaban. Mas malakas pa ba ang Big Four na tinalo ni Inoue na si Donaire, Fulton, Neri at Picasso sa Big Four na tinalo ni Pacman sa kanyang prime na sina Marquez, Morales, Agapeto Sanchez at Barrera? Ulitin ko mga idol, sa 122 pounds pa lang ito at featherweight. Hindi pa kasama dito ang tinalo ni Pacman sa mas mataas na timbang. Matindi lang ang hype sa ngayong panahon kaya napagkukumpara si Inoue sa nagawa ni Pacman sa bakbakan.